Idinampi ko ang palad sa kanyang matigas na dibdib at bahagya siyang tinulak. Nagtaas ako ng isang kilay habang mariin siyang tinititigan. Baka naman nagiinit ka lang. Napatingin ako sa ibaba niyang labi dahil sa pagkagat niya dito. Banayad niyang hinaplos ang kamay ko. No, it's much deeper. Ha? May level palang kalandian? Kuryoso kong tanong. Pumikit siya at umungol na parang frustrated lang dahil sa naging tanong ko. Hindi lang ako nagiinit lang kapag kasama kita sa kama. Dumilat siya at naging maalab ang mga mata. I get drowned and never wanting to come up again. Napaisip ako sa pahayag niya. In fairness, ang lalim nun ah. Pero nahinto rin ako nang maalala na si Gavin Delfaro itong katabi ko. Si Gavin na napakatinik sa cheeks. Sumilay ang tusong ngisi sa mga labi ko. Is this your way of getting in my pants after 5 years, Mr. Senator? Muli na naman siyang nag-impit ng ungol. Tila ba isang sugatan na iniinda pa ang sakit? Hindi mo ko sineseryoso, Loretta. Marahan akong natawa. Nang makitang seryoso niya akong tinititigan ay humito ako at ibinigay ang seryosong atensyon na hinihingi niya. Ayaw ko pang masundan si Colt. Unang diretsahang mga salitang lumabas sa bibig ko. Naalala kung paano siya sa kama. You make love without inhibitions and protections. Dagdag ko para maging klaro ang lahat. Banayad niya akong tinitigan, puno ng pangunawang kanyang mga mata. I never meant what I said in the past. Noong unang beses mo sinabi buntis ka. Mahina niyang sinabi. Malamyos niyang hinaplos ang pisngi ko. I was mad. My anger ate my rationality. I only made love to you like that. Without inhibitions, without protections, because I was willing to risk everything. Napapikit ako ng mariin dahil sa malambing na pagkakasabi niya nito. Sa bawat salita niya ay tagos sa buto ang pagmamahal. If you still doubt my love, Loretta. No, Gavin, I don't. Mabilis ang paulit-ulit kong pag-iling. Dumilat ako. Maybe I did in the past, but now, I don't doubt your love. Hindi kami nagkakabalikan ni Felicima noong lumayo ka. Maybe I stayed with her but only as a friend. May cancer siya. Hindi ko kayang pabayaan na lang siya ng basta-basta. Mataman niyang sinabi. Nagulat ako sa revelasyon niya. Talaga? Tinuloy mo pa rin ang pakikipaghiwalay noon sa kanya? Yes, I proceeded with the annulment papers. Di lang namin inanunsyo sa publiko. We kept it quiet. It was her wish. Umawang ang labi ko. Akala ko talaga, namumungay ng kanyang mga mata. Paano ako babalik sa kanya kung ikaw ang mahal ko? I was dead inside. Wala akong ibang maibigay sa kanya kung hindi ang hiling na yun. Malungkot siyang umiti at ngayon ay mapanglaw ng mga mata. I was there during her last moments. Malayo ng kanyang boses. Humingi siya ng tawad. Pakiramdam niya ay nakulong niya ako. Sa wakas ay naunawaan niya nang hindi ko siya kayang mahalin sa kabila ng kanyang karamdaman. Sa kabila ng pagkawala mo, humapdi ng mga mata ko sa namumuong mga luha. Sinabi niya sa akin na alam mong may sakit siya. Pagpapatuloy ni Gavin sa basag na boses. Humingi siya ng tawad. Ibinigay ko yun sa kanya ng buong buo. Kahit na hindi naman ako karapat-dapat na magbigay nun dahil maski ako ay may napakabigat na kasalanan sa kanya. Pumikit siya ng mariin at tuluyan na ngang kumawala ang luha. I cheated on her. Napakahina niya sinabi. Halos wala ng lakas. Dapat ay pinako niya ako sa krus dahil sa ginawa ko. Maybe I didn't love her but heck, it was not an excuse for my infidelity towards our marriage. Dapat tinapos ko na muna yon bago ko nagmahal ng iba. Bago ko hayaang lunurin ng sarili na mahalin ka. Ngayon ay baliktad na. Ngayon ako naman ang yumakap sa kanya. Mistulan siya isang batang umiiyak habang hiniheli ko. May panginginig sa buo niyang katawan. Kapatid ko siya sa ama, Gavin. Ama ko si Mauricio Aguas. Pagbunyag ko. Nagangat siya ng tingin, malungkot ang ngiting ginawad niya sa akin. Alam ko, sinabi sa akin ng nanay mo. Nagiwas ako ng tingin. Masama ba akong kapatid? No, you're not. Pagtutol niya, pareho niyong hindi alam ang totoo. Marahan niyang dinampian ng halikang bawat sulok ng mukha ko. Mahal na mahal kita, Laureta. Paulit-ulit niyang sambit na parang anyo ng pagsamba. Nang dumapong mainit niyang labi sa mga labi ko'y bumigay na ako. Para ako isang tuyong dahon na ngayon palang sinilaban at nag-aapoy na nang walang humpay. Ang mababaw niyang halik ay sinuklian ko ng malalim. Napaungol siya at marahang iniba
ang aming posisyon. Kinubawan na niya ako. Tinanggal niya suot na manipis na t-shirt habang mainit akong pinagmamasdan. Nang tuluyan na nga itong matanggal ay muli niya akong siniil ng malalim na halik. Sa bawat halik niya ramdam na ramdam kong kanyang pananabik. Mula sa aking mga labi ay bumaba ang halik niya sa aking panga. Naramdaman ko na rin na unti-unti nang pumailalim ang kanyang mainit na palad sa suot kong seda. Napaliyad ako nang walang abisong dumampi na ito sa dibdib ko. Wala akong suot na bra kaya walang humarang sa kapusukan ng palad niya. Bawat pag-ungol at halinghing ko lang ang namayani sa buong kwarto. Walang kahirap-hirap niya akong tinulungan na tanggalin ang pag-itaas kong seda. Ni isang segundo hindi ko man lamang naramdaman ang pagdampi ng malamig na dulot ng aircon dahil sa agaran niyang muling pagkubaw sa akin. Gavin, parang nagmamakaawang sambit ko, lalo lang siyang naging malupit. Kahit na nadama ko ang bahagyang paggalaw niya ay wala pa rin akong lakas upang dumilat. Alam ko na may gusto na rin siyang marating na kanina pa niya pinipigilan dahil inuna niya ako. Umuga ang kama, sinubsob niyang mukha sa akin leeg at walang humpay ang ginagawa. Muli ako nag-init. Sundan na natin si Colt, Loretta. Bulong niya sa pilit na kinokontrol na boses. Para bang humihingi ng pahintulot. Nasa loob ko pa rin siya. Tila ba pumipintig, kinagat kong ibabang labi at dumilat. Parang lasing ang napakaitim na niyang mga mata. Marahan akong tumango. Maginhawa siyang huminga at sinila ko ng halik sa labi. Kasabay ng paghalik niya ay ang paglabas ng kanyang init. Dahil sa dami lumanda sa ibang tulo nito sa bandang hita ko. Pahingal siyang bumagsak sa tabi ko. Ilang minuto ako nakatulala habang nakatitig sa kisame. Bumalikwas siya ng bangon at walang saplot na kinumutan ako. Tumayo naman siya at nagtungo sa banyo. Maya-maya pa ay narinig ko ng pag-agos ng tubig. Hindi rin nagtagal at bumalik siya sa kama. May suot na siyang bagong boxer shorts at sa isang kamay ay may hawak na wet wipes. Kinuha niya ang kumot at marahan akong pinunasan. Nanlabi ako habang pinagmamasdan siyang focus na focus sa pagpupunas. Magiging kamukha mo na naman ang kapatid ni Colt. May tono na pagtatampong boses ko. Panandalian lang siyang nahinto para sulyapan ako. Nagtagpo ang kilay niya. Bakit naman? Pagod akong bumuntong hininga. Kasi mas ginalingan mo yung performance kanina. Kaya ang carbon copy mo si Colt eh. Dahil masyado mo ring ginalingan noon. Akala ko ba kung sinong mas nasarapan? Siya ang pagmamanahan. Hindi, sabi sa akin ni Donita kung sino raw ang mas magaling sa kanya magmamanang baby. Gate ko. Mahina siyang natawa at pinagpatuloy ng ginagawa. Ilang sandali pa'y muli siyang nagsalita. Talo ka pa rin pala. Ani yan na malapad ng ngisi. Kinindatan niya ako. Mas ginalingan ko't mas nasarapan ako. Doon ko na siya'y nagisa ng unan. Sabay kaming lumabas ni Gavin ng kwarto alas 8 ng umaga. Pareho na kaming presko dahil nakapag-shower na. Dumaan muna kami sa kwarto ni Colt pero nang makitang wala na ritong anak at siguradong bumaba na ay pumanaog na rin kami. Dumiretso na kami sa kusina dahil doon narinig ang mga pag-uusap at mukhang abalan ang iba pang kasama sa bahay para sa agahan. Nanay, tatay, sitting on the bed. Kissing, kissing. Pakantang pasaring ni Donita na binungad sa amin. Nakapangalumbaba siya habang nakaupo sa mesang may nakalatag na mga pagkain. May isang tasa na nakalapag sa kanyang harap. Sinipat ko siya ng tingin. Luminga ako sa paligid. Sumama si Colton kay Susan, nagdidilig ng halaman sa labas. Si Chang na nakaupo sa kanyang wheelchair ang sumagot. Good morning po. Magalang na bati ni Gavin sa tiyahin ko. Binati niya rin si nanay, nakakalapit lang at naglapag sa mesa ng isang bowl ng mainit na tinolang manok. Tawagin ko lang si Colt para sa breakfast. Akma na sana akong tatayo ngunit naunahan lang ni Gavin. Ako nang tatawag sa anak natin, sabi niya. Tinanguan ko siya at lumabas na siya ng kusina. Kumuha ako ng kutsara at sumalok ng mainit na sabaw. Hinipan ko muna ito dahil sa init bago hinigop. Ano lang label niyo ni Gavin? Biglang tanong ni nanay na naupo na sa tapat ko. Ang sabaw na hinigop ko'y parang umatras sa aking lalamunan dahilan para maubo ako. Inabutan ako ni Chang ng isang baso ng tubig at kaagad itong tinanggap. Sumimsim ako mula dito at nang mahimasmasan na ay muling nilapag sa mesa. Parehong nakaabang itsura nilang tatlo sa akin. Naghihintay sa isasagot ko. Tumikim ako sabay haplo sa bandang leeg. MU? Malakas na humalakhak si Donita.
Sa sinabi ko'y mistulang nagising ang diwa niya at hindi na parang zombie kanina na nakangapangalumbaba. Naningkit ang mga mata ni nanay. Anong MU? Mutual understanding po, Mommy. Bungis-ngis niya kay nanay. Binalingan niya ako. Ano kayong dalawa, Day? Grade 4? Marimar, nagkaroon ka na ng ka-MU noong grade 4 ka palang, Rafael. Singhan naman na Chang. Walang hiyang ngumisi si Donita sa katabi niyang si Chang. Hehe, maagang naglandi po. Napakurap si Chang habang nakaawang ang labi. Hindi makapaniwala sa ibinunyag ng kaibigan ko. Basta, mahal namin ang isa't isa, apila ko. Bumuntong hininga naman si nanay. Ay, kayong bahala. Matatanda na kayo. Pero sana man lang ay hindi niyo sundan si Colton nang wala pang kasalan na nagaganap. Uminit ang pisngi ko dahil sa naalalang karupukan na nangyari kagabi. Mabilis naman ako nakabangon dahil sa pagkabalik ni Gavin, nakasama na si Colton at si Ate Susan na nasa likuran. Natahimik bigla ang hapagkainan. Sabay na naupo si Gavin at si Colton sa tabi ko. Tahimik na naupo naman si Ate Susan sa tabi ni nanay. Tubikim bigla si Gavin dahilan upang makuha niya ang atensyon naming lahat. Seryoso niyang tinignan si nanay sa mga mata. I want to ask your permission po. Gusto kong hingi ng kamay ng anak ninyo. I want to marry Loretta. Nagsipag-singhapan ng lahat dahil sa pagkabigla. Puwera na lang kay Colton na matiwasay na nakangiti habang tinitingal ang ama. Bumukas ang bibig ko ng paulit-ulit, nangangapa sa salitang gustong sabihin. Teka nga, di ba dapat akong una mong tinatanong niyan? Mangha kong sinabi. Hindi niya malang ako sinulyapan at patuloy lang na tinitingnan si nanay, nagulat pa rin. Can I marry your daughter, ma'am? Pag-uulit ni Gavin sa determinadong boses. Gavin! Apila ko, ngunit parang hangin naman na hindi pinapakinggan. Oo naman, iho. Si nanay nang mahanap ng boses. Mabilis akong napabaling sa kanya. Nay naman, hindi niya malang ba ako tatanungin kung okay lang sa akin? Ay sus Loretta, ang arte ha? Sabad ni Donita na nagawa pa akong irapan. Pakipot ka pa dyan, bet na bet mo naman. Mahinang natawa si Chang at Ate Susan. Oo naman, kailangan ko rin namang magpakipot ano? Matigas kong sabi sabay irap sa kanya. Ni hindi pa nga siya nagpo-propose sa akin tapos ganito. Nahinto ako sa pagre-rebelde ng kunin ni Gavin ang isa kong kamay. Pinagsiklop niya mga kamay namin na nakapatong sa mesa. Malapad siyang ngumiti habang pinagmamasdan ng mukha ko. It's settled then. I'm gonna marry you. 2 oras matapos ang agahan ay nagtungo muna ako sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Gusto ko rin munang mag-isip sa lahat ng mga nangyayari. Kahit nasa kaibuturan, ng pagkatao ko'y alam kong matagal ko nang hinihintay ito. Parang pakiramdam ko, may kulang pa rin. Humugot ako ng malalim na hininga at pinagmasdan ang mga bulaklak na bago pa lang namumukadkad. O bakit tulali ka dyan? Si Donita. Naupo siya sa bakanting silyang nasa tapat ko. Hindi ka ba masayang pakakasalan ka na ni Senator? Masaya naman. Hindi halata. Ano bang pinoproblema mo dyan? Sabihin mo sa akin na tumalis na naman si Senator para sa emergency conference. Pangungulit niya. Bumuntong hininga ulit ako, tinuon na ang buong atensyon sa kaibigan. Parang may kulang. Kumunot ang noon niya at bahagyang nilapit ang muka sa akin na parang hindi ako naririnig. Ha? Anong kulang? As in, ganon. Umirap ako, tumagikik naman siya. Biro lang, eto naman, ano nga kasing problema? Hindi man lang siya nag-propose sa akin, dumiretso siya kay nanay. Sa wakas, napunto ko ng kulang. Nagulat na lang ako sa sariling pag-amin. Asus, yan lang pala. Hindi na usong proposal na ngayon, Day. Mabuti nga't nagpaka-gentleman pa rin si Senator at formal na hiningi niya pa talagang kamay mo. Kay Mami V, kinagat ko ang ibabang labi at pagod na napasandal sa backrest ng upuan. Kahit naman ganito lang ako, may ideal wedding proposal pa rin ako na pinapangarap simula nung bata, no? Bumuntong hininga siya at ginaya na rin ang posisyon ko. Mariin niya akong tinititigan. So, disappointed ka kanina. Gusto mo ng bonggang proposal, yung mamamatay ka sa kilig. Grabe ka naman, agap ko. Hindi naman ako disappointed. Siguro medyo may konting lungkot lang. Pakakasalan mo sa senator o hindi? Diretsahan niyang tanong matapos ang ilang segundong katahimikan. Pakakasalan, syempre.
Huwag mo lang isipin pang proposal, Day. Malay natin may plano pala talaga sa senator. Baka isang araw magulat ka na lang natatalon siya mula sa helicopter habang sumisigaw ng, "Will you marry me, Loretta?" O di kayo magkakaroon ng fireworks display ang buong bansa at sa dulo nito, may "Will you marry me?" O baka luluhod siya sa Luneta Park na isang buong araw tapos may kulog at kidlat sa dulo nito kahit nangingisay na siya sa lamig at kahit hirap na dahil sa paghihingaloy sasambitin niya pa rin ang mga salitang, "Will you marry me, Loretta?" Ay, grabe siya. Sabi ko na lang na ginayang linya niya. Umalis kami ni Colton matapos ang pananghalian para sa weekly therapy niya. Pagdating namin sa ospital ay igaran siyang inasikaso ni Doc Lisa. Matapos ang ilang test kay Colt ay kinausap na ako ng doktor. Nasa playroom kami nakatanaw kay Colt na kasalukuyan naglalaro. "Colton has made some really great progress earlier," sabi ni Doc Lisa. "One of these is his ability to make an eye contact at some point. Napansin ko nga din po yun, Doc, lalong-lalo na sa tatay niya. Banayad akong ginawaran ng ngiti ng doktor. Siguro dahil sa matagal na niyang paghihintay sa kanya at ngayon natapos ng paghihintay niya sa kanyang ama. Gusto niyang mag-effort na makita talaga siya. Sa tingin niyo po ba magtutuloy-tuloy ng progress ng anak ko? Kumpiyansa siyang tumango. Oo, naniniwala ko. Ipagpatuloy mo lang kung ano man yung ginagawa. Mga batang tulad niya ang kailangan lang nila ay walang hanggang pagmamahal at suporta mula sa kanilang pamilya. Lalo ng kanilang mga magulang. Binalot kami ng katahimikan habang tinatanaw lang ang anak ko na ngayon ay abala sa domino cards. Muli kong binalingan ng doktor. "Kaya ko rin po ba?" Tanong ko sa maliit na boses. "Kaya ko rin bang matignan ang ama ko sa mga mata kung sakali na magkita man kami?" Puno ng pangunawan tingin niyang pinupukol sa akin. "Alam mo, bilang isang psychiatrist, hindi lang ako naniniwala sa tunay na kapangyarihan ng isip. Ang pinaka-pinaniniwalaan ko ay ang dakilang kapangyarihan ng puso. Kung ang puso mo'y nananabik sa kanya, tatanggapin siya ng iyong isip. Doon mo makikita ang kabutihan ng pagpapatawad." Habang bumabiyahin na kami pa uwi ni Colton, ay tumatak sa isipan kong sinabi ni Doc Lisa. Siguro nga ay panahon na rin para harapin ko ang ama ko. Kung nakaya nga ng aking anak na harapin ang tatay niya, marahil ay makakaya ko rin. Kung sa pagkikita namin ni Tia Doricio, ay madidiscover ko na kinamumuhian niya ako dahil sa nagawa kay Felicima, tatanggapin ko. Ang importante ay masasabi ko sa sarili at sa kanya mismong napatawad ko na siya. Masasabi kong naharap at nakita ko na siya. Kinabukasan ay pinag-usapan namin ni Gavin kasama ang pamilya ko ang kasal. Nasa hapagkainan kami at katatapos lang man ng halian. "Can we get married on your 27th birthday?" Si Gavin na nakaupo sa tabi ko. "Ha? Sa next month na yun ha? Hindi ba masyadong mabilis?" Apil ako. "Ang masyadong mabilis, Loretta, ay bukas. I waited for you for 5 years. Ayaw ko na maghintay pa." Malambing niyang sinabi kahit pa alam niyang hindi lang kaming dalawa ang nasa hapag. Tumikim naman si nanay kaya sabay kami ni Gavin na napatingin sa kanya. "Tama si Loretta, Gavin. Hindi ba masyadong maaga naman? Paanong preparasyon sa kasal?" "Ako nang bahala. I will hire some organizers who are expert in a short-time wedding preparations," sagot ni Gavin. Tinanguan siya ni nanay. Tahimik naman akong kumuha ng isang tasa ng kape at sumimsim mula dito. "Saan mo ititirang anak at ang apo ko?" Muntik ko nang maibuga ang kape dahil sa tanong na yun ni nanay. Kailangan pa ba talaga niyang tanungin yon? Sa dami ba naman ng properties ni Gavin kung makapagtanong siya? Parang salat naman sa buhay ang mapapang-asawa ko. "May binili na po akong bahay, ma'am." Kalmante naman sagot ni Gavin. Punong-puno pa rin ang respeto sa nanay ko. "Though it probably be just temporary while I'm still doing some renovations on the house I bought near the lake." Imbis na punahin siya sa house na sinasabi dahil masyo naman ang tinutukoy niya ibang naging tanong ko. "You're going to tear it all down? Sayang naman, Gavin." Tinignan niya ako at nginitian. "Gagawa lang kami ng ilang pagbabago batay sa gusto mo. I will make some arrangement with our architect. Isasama kita." Ngumiti ako. May mga importante pang detalyeng pinag-usapan kasunod nito gaya na lamang ng kung saan gaganapin ang kasal at iba pa. Sa susunod na araw ikakausapin na rin namin ang wedding organizer para sa iba pang masusing detalye.
Sa sumunod na mga araw, hindi na muling pinatulog si Gavin sa bahay. Marin kasing tumututol si nanay dahil sa paniniwala. Ang sabi niya pa, hanggat hindi pa raw kami kasal ni Gavin na hindi na muna siya makakapasok sa kwarto ko. Hindi ko na pinaalala sa kanya na baka nakakalimutan niyang may colt na kami ni Gavin. Hinayaan ko na lang siya. Nanonood kami tatlo ni Nicole at Gavin ng TV isang hapon. O baka ako lang ang nanonood nito dahil abalang mag-ama sa pakipagkulitan sa isa't isa sa sofa. Ililipat ko na sanang channel nang nakuha ang atensyon dahil sa isang breaking news. Kaagad kong binaba ang remote na hawak at pinanood ito. He abused me. He hurt me physically. Anang magandang babae na umiiyak. Amir Reyes.